namin ang inyong sumbong laging may aksyong katapat. Lahat ng reklamo at pagbubunyag, siguradong bibigyan ng solusyon. Dahil itong responde, mata ng mamamayan. Punong-puno ng patay na isda. Ibang klase ang amoy. Masusuka ka. Gumasakit sa tiyan. Viral ngayon, malawakang fish kill sa baybayin ng Cavite City. Ating inimbestigahan, sino nga ba ang dapat managot? Ngayon lang po nangyari daw talaga na sumobra naman yung dami ng namatay. At ang responde, naghatid ng ayuda para sa mga residenteng naapektuhan. Blessing! Salamat po! Salamat po sa inyo, ha? Maraming salamat po sa inyo. Blessing na dumating sa responde. Maraming salamat po sa lahat-lahat. Exclusive! Pagresponde ng programa sa lalawigan ng Palawan, tuloy! Batang may sakit sa puso, binigyan ng bagong pag-asa. Ang gusto ko lang po matanggap, mapaoperahan po sana yung anak ko at siya gumaling siya, makasama ko po ng matagal. Isang batang si Gerald sa mga nakilala ng ating programa. Nang tayo po ay magtungo sa lalawigan ng Palawan. Dahil po si Gerald, kinakailangan agad na maoperahan dahil po sa kanyang sakit sa puso. Ang ating naging agad na responde, katuwang ang matagal na po nating kasama sa Certified E-Responder na Jaden and Friends. Tunghayan po natin. Ang makitang masigla at malayang nakakapaglaro at nakakatakbo ang anak. Ito ang pangarap ni Jennifer para sa kanyang anak na si Gerald. Dahil si Gerald ay may sakit sa puso at kinakailangang maoperahan agad. Isang pamilya ni na Jennifer sa mga nakilala ng responde sa pagpunta ng ating programa sa lalawigan ng Palawan upang maghanap ng mga taong ating rerespondihan. At matapos ang ilang koordinasyon sa mga taong nagbigay ng impormasyon sa kalagayan ni Gerald, agad namin silang binisita sa kanilang tahanan sa bayan ng Nara sa Palawan. Pagdating pa lamang sa kanilang lugar, ay agad naming nakilala ang payat at mahiyaing si Gerald, kung saan nakatira siya kasama ang kanyang mga magulang at kapatid sa maliit na barong-barong na bahay nito. Kapansin-pansin din na gawa ang kanilang bahay sa pinagtagpi-tagping mga kahoy, sako at tarpaulin. Kwento pa ni Jennifer, sa murang edad ni Gerald ay nalaman na nila ang sakit ng kanyang anak. Matawag po ako sa school niya, tapos sabi ng doktor, may murmur daw yung anak ko. Tapos sabi sa akin, ipa-check up ko daw po yung anak ko. Ano po ba yun? Inulit ko po sa kanila, sabi nila, ikaw na lang po magtanong sa doktor kung anong murmur. Pina-check up ko po siya sa Aborlan Medicare. Sabi din po ng doktor niya, ng doktor dyan sa Aborlan Medicare, may murmur din daw po. Hindi rin po nila sabihin sa akin kung anong murmur. Sabi nila, ipa-check up ko daw po sa Pedia-Cardio. Sabi nila, ipatode-echo daw po yung anak ko. Nung naka-epo na kami, pinatode-echo ko po yung anak ko. Sabi nila, yung anak ko daw po, may sakit sa puso. Kailangan daw po nilang operahan. Wala na daw pong gamutan yung anak ko.
Wala na daw pong gamutan yung anak ko kasi opera na daw po ang kailangan sa kanya. Dahil sa kanilang impormasyon, hindi naging madali para sa kanila ang mga susunod nilang hakbang. Nung kinausap niya yung doktor kasi sila na lang din po yung nag-usap. Sabi sa akin ng asawa ko, hindi niya daw po pa-operahan yung anak ko kasi malaking halaga. Nasa 500,000 po. Tapos sabi ko, paano yun pa? Sabi niya, wala daw pong gamutan yung anak mo. 2018 po yun. Pagka 2019, sinumpong na naman yung anak ko, dinala ko na naman po sa pidya niya. Ganun naman po, wala daw pong gamutan yung anak ko. Kailangan daw pong operahan. Nakapag-isip yung asawa ko. Operahan na daw po namin. Since wala po kaming kakayahan na pera, para pang pa-opera sa kanya. Pinag-isip-isipan po namin ng asawa ko. Sabi niya, magawa tayo ng paraan para maoperahan yung anak mo. At ang sakit na nararamdaman ni Gerald, mas dumadalas pa. Naninikip po yung dibdib niya, tapos nangingitim po yung labi niya. Sa isang buwan, 3 beses siya sumpungin. Ito na po kasagsagan, nag-11 na siya. Mas malala na po ngayon. Tapos, madalas ko na siyang ibalik sa ospital ngayon kasi po ang nararamdaman niya na sikmura at saka tiyan. Aminado silang mag-asawa na hindi naging madali sa kanila na tanggapin ang sitwasyon ng kanilang anak. Nagulat po nga kami, sir. Ganyan yung kalagayan niya. Tapos, naramdaman ko rin na masakit. Kasi bilang isang ama rin, masakit din sa akin na mawala rin sa biling namin. Kaya ang gusto ko lang na gumaling siya, opera. Hindi na rin po ako makatulog. Masakit talaga pag yung biglaan na lang siya na mawawala sa amin. Panganay ko pa po siya kang anak. Kaya mas masakit. Pag may sakit siya, sabi ko lang talaga, nakalaban lang. Dito lang kami ni Papa mo, kaya mo yan. Hindi rin umano sapat ang kanilang kinikita upang matustusan ang gamutan ni Gerald. Ako po, binder lang po ako. Binder po ng kakanin, bananak yo. Lang po ako, makatinda lang po ako ng may pang-ulam-ulam na po sila. Simula po nung inatake na po siya nung January hanggang ngayon po, inaatake na siya, hindi na po ako makakonsentrate. Kaya po ang ginagawa ko, nag-extra na lang po ako sa tita ko. 150 po ang daily. Tama lang makabili ng gamot niya. Yung asawa ko po, driver lang po ng truck, hauling-hauling ng palay. Ang daily niya po is 350. Nakakasuporta na rin po sa pagkain namin at saka panggamot-gamot niya. Ang binibili ko na po yan, isang buwan na po yan. Pagdating naman po ng isang buwan, ang ginagawa ko po, ipit-ipitan na lang po namin ng asawa ko pang bawas-bawas doon sa namin, financial na pagkain. Minsan pag walang-wala kami, sabi ko sa asawa ko, pahiram ka muna sa boss mo. Dalay natin si Gerald sa ospital kasi sinusumpong na naman siya. Sabi niya, mamaya, manghiram lang ako. Hanggang sa nakilala nila ang grupong Jaden and Friends. Nung nabalitaan ko na may magbibisita daw pong Jida and Friend, dinala ko po siya sa Nara. Sabi po nila, opera po talaga ang kailangan. Free din po silang mag-opera sa anak ko. Ginagawa nila lahat ng paraan para maoperahan si Gerald. Since hindi po ako marunong mag-email, nagpapaturo po ako. Pero yung iba po, gina-Viber ko. Since iilan pa lang po yung nakapag, sa akin, ang naiipon ko pa lang po, nasa 100 GL pa lang po. Pero sa quotation niya po is 450 to 500. Ang naiipon ko pa lang po sa guarantee letter niya is 100 plus lang po. Para daw po sa pagpa-opera niya. Ang makasama pa ng mas matagal ang kanilang anak, ito ang kanilang prioridad.
maoperahan man si Gerald ko at makasurvive po siya, masaya po ako at mahabaan pa ang buhay niya. Makakasama pa namin siya ng mahaba. Kung hindi man namin paoperahan yung anak ko, hindi na po kami nagpakapal sa tao na maghingi ng tulong. Pero nagagawa po kami ng paraan para mapaoperahan siya. Mas malaga po, sir, na maoperahan sa akin po para makasama po namin sa ng mahabang panahon hanggang sa pagtanda. Kaya't hindi na rin nila pinalampas ang pagkakataon na manawagan para sa kanilang anak. Kung sakali rin po may magtutulong sa amin, yung mga gamot, yung financial na rin po talaga. Humingi po kami ng tulong pinansyal para po sa operasyon ni Gerald Zabala ng anak ko po para gumaling po siya. At nito lamang November 17, ang Jaden and Friends nagtungo rin sa Palawan upang magsagawa ng 2D echo screening mission, kung saan isa si Gerald sa kanilang nabigyan ng libreng check-up at screening. So si Gerald, natigdan siya last November 17. So na-echo ulit siya nila Dr. Rago. So ang plano nila is i-cardiac cut muna si Gerald para ma-check kung safe pa siyang gawin. Kasi doon sila magbe-base sa result kung anong procedure ang gagawin kay Gerald. Kasi medyo malaki na si Gerald 11 years old na siya. Kasi po yung mga case daw na lalo pag malalaki na, kailangan nilang idaan sa cardiac cut kasi doon nila check yung lagay ng puso, yung mga ugat. May mga bagay kasi silang i-check, consideration bago daw i-proceed sa open heart. So kung makita sa result na kaya pang gawin si Gerald, doon sila magpaplano kung kailan na magiging open heart ni Gerald. Ayon kila Doc, dahil 11 years old na si Gerald, kailangan niya po talagang i-open heart. Gawa nung case niya na TOF. Yun po kasi yung isa sa mga tinatawag nilang blue baby. At hindi lang si Gerald ang tutulungan ng grupo at ng kanilang mga partner doctors at sponsors mula sa Palawan. 9 na bata ang candidate for PDA device closure, 10 sa cardiac cut procedure at saka 4 na open heart surgery. 23 bata ang na-diagnose na may sakit sa puso. Tapos yung the rest po is mga normal naman. Yung iba for monitoring, yung iba namang gamot lang. Hopefully po matulungan sila lahat. Siyempre, dadaan para sa screening, pero majority po nun is tutulungan sila makaluwas. At bukod sa libreng operasyon, tutulungan din nila si Jennifer at iba pang mga magulang na mapunuan ang gagastusin nila sa pagluwas dito sa Maynila. Hopefully si Gerald magawa this coming year. Napakahirap kasi ng sitwasyon nila doon sa Palawan. Nakita niyo po yun mismo, gaano kahirap, gaano kalayo, walang access sa medical ang mga bata doon. Kaya yun nga po kaya kami nagpunta sa Palawan para matulungan yung mga bata. Pwede naman tayo kasi lumapit pa sa ibang ahensya para ma-cover up yung gagawing procedure kay Gerald. So hopefully po, may mga mata pa tayo na tutulong sa kanila. So positive naman kami sir na magagawa si Gerald. Hanggat maaari, matulungan namin yung mga bata na yon para maging maayos na po sila. Sa mga gustong tumulong kay Gerald po at sa iba pang bata na na-diagnose sa Palawan, pwede niyo po kami i-PM sa Jaden and Friends o tumawag po sa number na 0905-3368371. Tapos makakasiguro naman po kayo na lahat ng donation ninyo is makakarating sa mga bata na nangangailangan. Sa mga gusto po mag-donate, PM lang po, tapos doon po namin ibibigay yung account number namin. At syempre pa, nagpaabot rin tayo ng agarang responde sa kanilang pamilya dahil bit-bit namin ang groceries at gatas para kay Gerald. Habang nag-iitay tayo ng date operation ni Gerald, may dala muna kaming konti para sa inyo. Mga groceries para sa inyo. Kita. Hindi rin nila napigilang maging emosyonal sa mga biyayang kanilang natanggap. Maraming salamat po sa nag-abot ng tulong po sa amin. Kahit papaano po. Kahit kunting alaga, mas malaki na po ito. Maraming salamat po.
Nagpapasalamat po ako sa Responde. Sana po marami pa po kayong matulungan tulad namin. Masaya lang po ako kasi kahit pa paano po may nakakitang sa kalagayan namin. Ngayak lang po ako sa saya ko na matutulungan na yung anak ko. Hindi hadlang ang distansya at layo para makapag-abot tayo ng tulong. Ngunit ang mas mahalaga ay ang pagkakaisa at pagtutulungan ng lahat, grupo man o individual, para marespondihan ang higit na nangangailangan. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. November 13, Lunes, nagising na lamang ang ilang residente na nakatira sa Canyacao Bay sa Cavite City dahil po yan sa napakasangsang na amoy. Ang ilan sa kanila, nagsusuka. Sumasakit pong ulo at tiyan. May mga inatake rin ng hika. Kaya naman, isang forced evacuation ang agad na isinagawa. Ano nga ba ang tunay na nangyari sa pagkamatay ng tone-toneladang isda na napadpad sa kanilang baybayin? Yan pong ating agad na inimbestigahan. Oo, napakaraming isda sa ilalim ng mga bahayan dito sa Canyacao Bay. Ang lalaki pa naman, no? Sayang, no? Ang lalaki pa naman ng tilapia. Ibang klase ang amoy, masusuka ka. Kung mahina ang sikmura mo, lalayas ka sa lugar na to. Dahil napakabaho. Kahit saka pumunta rito, ang baho-baho. Siyempre, yung paghinga, yung talagang na kahit natutulog ka, maaamoy mo pa rin talaga, masakit sa tiyan. First time po kami naka-experience na may namatay na isda na naka-apekto ng husto dito sa buong mga residente rito dahil nga sa sobrang dami at sobrang sangsang ng amoy. Ito ang tumambad sa mga residente na naninirahan sa kabaan ng Canyacao Bay sa lungsod ng Cavite. Sandamakmak na patay na isda na umalingasaw. Ang mga patay na isda hindi pa matukoy kung saan nagmula at sinasabing napadpad lamang sa kanilang baybayin bunsod ng umiiral na hanging amihan. Ang mga residente, wala nang ibang magawa kundi harapin ang peligro na dala ng mga naglulutangang peste sa kanilang lugar. Umabot sa halos 300 sako ng patay na isda ang nakolekta sa bahagi ng Canyacao Bay sa Cavite City.
At matapos mapaulat ang malawakang fish kill sa lugar, nagtungong responde para imbestigahan ang insidente at alamin ang sitwasyon ng mga apektadong residente. Dito namin nakilala ang mangingisdang si Arnel at residenteng si Jerry. Silang nagsilbing first responders nang dumagsa ang mga patay na isda sa silong ng kanilang mga bahay. Si Jerry ang unang naglakas loob na lumusong para kuhanin ang mga patay na isda. Pero hindi niya inakalang tatambad sa kanya ang napakaraming bilang ng mga nakalutang at naagnas na mga isda. Nung araw ng linggo, pag uwi namin ng gabi, medyo masangsang na. So hindi namin intindi kasi dagat nga kami. Natulog. Paggising ko ng Lunes, nakita ko, naamoy ko ang baho talaga. Hindi ko kakayanin. Ang ginawa ko po, bumaba ako ng silong. Pagtingin ko, ang daming tilapiyang patay. Kumuha ako ng sako, sinilid ko ng sinilid. Naka-4 na sako ako agad. Lahat po nung, pati nga eskwelahan namin, malapit lang eskwelahan dito eh. Wala, hindi nag-cut ng pasok dahil hindi nila kaya yung amoy. Pati yung mga namamasada ng jeep, driver, pasahero, pagdadaan dyan sa labasan, naaamoy talaga nila. Ganun ka ba? Akala mo patay na tao ang amoy. Agad ding tinunto nila Jerry ang posibleng pinagmulan ng mga patay na isda. Pero sa kanilang pagpapalaot, nakita nila ang mas marami pang isda na nakalutang sa kanilang baybayin. Sobrang dami. Papunta rito sa amin, patay na siya, papunta dito sa amin, bulok na dito sa amin bumagsak. Ganun ang nangyari. Sabi ko sa tropa, balik na tayo. Maglinis na lang tayo kasi hindi na natin kayang, wala tayong magagawa dyan, andyan na yan. Naglinis na lang kami. Hinarangan namin ang lambat para hindi ganong dumami ng husto. Nung nasa labas, 220 na sako ang nasalok namin. Kami pa lang po yun, wala pa yung Philippine Navy. Sa amin lang. Tapos kinabukasan, yung 60 na sako dito sa ilalim na nasa dagat, sa ilalim ng silong namin, yun na yung kahuli-hulihan. Ang mangisdang si Arnel hindi lubos maisip na mangyayari ito sa kanila. Lalo na tiyak niyang walang ganitong uri ng isda sa kanilang baybayin. Takot talaga eh, kasi hindi normal para sa isang tao na makakita na sa ilalim ng bahay mo na punong-puno ng patay na isda. Siyempre, unang-una iisipin nila, gaano katagal tumawawala, makakatulog ba kami, yung mga anak namin, paano na, yung matatandang may sakit. Kumbaga yung mga nakaraan, parang ordinary lang, nakita lang namin may nakalutang na isda, walang epekto. Pero ito talagang ramdam ng mga residente na talagang lumikas sila. Para maprotektahan ang mga residente, lalo na ang mga sanggol at matatanda, ang lokal na pamahalaan agad na nagpatupad ng forced evacuation. Yung mga magulang ng mga nandito, sinabihan ko na po sila na ilabas nyo na muna yung mga bata. Nagsabi si Mayor, di umikot kami, sinabihan namin ng bahay-bahay na lumikas na. Yung time naman na yon, may mga lumapit sa aming mga senior citizen na nahihirapan nga raw silang huminga, lalo na mga may sakit, naka-wheelchair lang. Nag-volunteer na silang umalis talaga dahil hindi na nila kaya talaga eh. Marami nga mga batang hinika, mga nag-nebulizer, marami talaga nakaramdam ng epekto ng masangsang na amoy. Sa kabuuan, 70 pamilya ang pansamantalang nananatili sa evacuation centers. Kabilang ang mga residente na kailangan ng medical assistance dahil sa mabahong amoy na tila laso na sa kanilang kalusugan. Sobrang lakas po ng amoy. Masyado pong masangsak po talaga ang amoy ng patay na isda. Nung day na yun, naging irritable ka? Opo, hindi siya na talaga makatulog. Kasi po, may anak akong may hika. Kailangan na umalis kami doon sa bahay na dahil malakas yung amoy ng baho ng isda. Masakit sa ulo, masakit sa tiyan, masakit sa dibdib. Lalo na ito, may hika, hindi pwede talaga ma-expose sa mga ganong amoy. Kaya ginawa ko, lumikas kami dito kami pumunta. Noong linggo ng gabi, diyan nakita namin umano dyan. Palima-lima, magdamag na siguro. Ang dami na. Kinabukasan na amoy, nabaho. Masakit sa ilong, ano siya, talagang matinding amoy. Maliban sa kalusugan ay lubharing naapektuhan ang kabuhayan ng mga residente sa nasabing barangay.
At kahit pumalaot ang mga mangisda, marami sa kanila wala ring mahuling isda sa loob ng ilang araw. Kung yan nga ay dahil sa maruming tubig, pag nagpatuloy po yan, maapekto ang paghahanap buhay ng mga mangingisda rito dahil wala humahuli. Tulad po kanina, pumalaot po sila, ang kinita lang ho nila 600. 600 piso lang, 3 katao pa sila na lumabas ng bangka. So, kung pagpaparte-partehin ho yun, baka wala pa 100. Bibili pa sila ng krudo na ginamit nila, gasolina. Kung marumi ang tubig, lumalayo po talaga yung mga isda. Kaya yung lugar na pinag-aarihan na nila ng lambat, na malaking posibilidad, dahil malapit nga rito, na wala nang mahuhuling isda. May mga nagtitinda rin ang ilang araw na nagsara dahil sa fish kill. Parang matamlay yung buhay mo kasi minsan walang hanggang kumakain dahil sa amo hindi lalabas. Walang financial na makukuha mo. Yung punti mo na ipon, labas mo din kasi hindi ka naman nagtitinda pa. Mahirap talaga. Ang mga residente na piniling hindi lumikas, hirap pa rin sa ngayon. Lalo na't naipon sa mga silong ang mga patay na isdang naanod sa kanila. Nung una po, kasi hindi pa siya nagawi sa ganito sa amin. Ngayon, habang tumatagal kasi ilang araw na, ngayon sa amin napapadpad kasi pabago-bago ang hangin. Kasi yung pag-amoy lamang grabe, sobra. Kasi halos talagang bulok na ang kasi hindi naman natatanggal Ang hirap din hindi namin kaming matatanda. Nakakaramdam ng gano'n, paano yung bata? Hindi biro kasi yung makalanghap ka ng amoy patay na daga or kaya very putrid o kaya po masyadong masangsang yung amoy. Kasi kung mahika ka, posibleng atakihin ka ng hika. Hindi lamang po yun. May ibang mga tao, mga simpleng grabing amoy pa lang, hinihimatay na nga yung iba Diba? So, hindi po biro yun. Not to mention the fact also, baka mamaya po, nakakain pa sila ng mga ganong klasikong isda, baka magkaroon sila ng gastroenteritis na tinatawag po natin. Kakalungkot isipin dahil isa itong pangit na pangitain, nakaka-apekto ito sa ekonomiya natin at isang pangitain ito na there is something wrong about our ecosystem, na hindi biro po ito sa kalusugan ng mga kababayan po natin. Bagamat may mga ayuda nang naibigay sa karamihan ng mga residente, sina Arnel at Jerry hiling na magkaroon ng pang mas matagalang solusyon ang kanilang lokal na pamahalaan para sa mga residente. Sana po maging aware ang gobyerno natin dito sa nangyayari sa lugar namin. Sana malinis. Kasi isa po ang dahilan para dumami ang isda sa isang lugar, yung rehabilitasyon nila. Malinis na karagatan, walang basura. Kaya may posibilidad na dumami sila. Pero kung magpapatuloy yung mga maruming tubig, may pagkakataon talaga na maaaring umabot na wala nang mahuling isda. Sa kasagsagan ng aming pagdodokumento, dumating ang ilang kawani ng DENR para kumuha ng water sample sa ilang bahagi ng Canyacao Bay. Sumama na rin ang team para masaksihan ang prosesong kanilang kinakailangang gawin. At para mabawasan ang masangsang na amoy, dahil pa rin sa mga nabubulok na isda, nagbuhos ang ilang kawani ng barangay ng deodorizer sa bawat sulok ng mga bahay. Ayon kay Cavite City Mayor Denver Chua, agaran na naging responde nila sa kanilang nasasakupan at sinigurong ligtas sa mga ito sa unang araw pa lamang ng pagdating ng mga patay na isda. So right after na makatanggap tayo ng tawag mula sa ating mga residente mula sa Barangay 62A kung saan nakita nila ang tunay-tunuladang mga isda na lumulutang sa kanilang ilalim ng bahay, ay agad natin itong pununtahan at tiningnan yung sitwasyon. At during that time, medyo maamoy na yung mga dead fishes. So agad natin tinawag yung ating mga kasama mula sa Sendro Office, Bantay Dagat, BIFAR at Coast Guard kung saan nagtulong-tulong tayo para hakutin at linisin yung mga dead fishes na ating nakita. Nung time na yun ay talagang napakarami ang tumambad sa amin at sa katunayan, mayroong umabot sa 7 tons na dead fishes yung ating
na hakot, no? At dinala natin sa ating material recovery facility. So during that time na kasagsagan ng fish kill, ay nag-activate tayo ng isa sa ating mga evacuation center kung saan nilipat natin yung mga pamilya doon sa area, doon sa ating evacuation center, at binigyan sila ng mga makakain nila sa araw-araw. Nakapagbigay rin tayo ng mga food packs sa kanila, at ganoon din ng iba't ibang mga ahensya ay pumunta na rin dito, katulad ng ating provincial government ay nagpahatid na rin ng tulong. Inactivate din natin ang ating mga kasama mula sa City Health Office para initially ma-check yung kalusugan ng ating mga residente, at awa ng Diyos, wala naman po tayong na-report na nagkasakit because of the foul odor. Maliban sa tulong para sa mga residente, ay agad din nagpulong ang mga ahensya ng pamahalaan para direktang mandato sa nasabing sitwasyon. Yung expertise ng BIFAR and Coast Guard ay atin talagang na-utilize dahil sila talaga yung may capability, no, para seleksikin kung ano yung totoong nangyari doon sa fish kill na experience namin dito sa Cavite City. And ganoon din yung Coast Guard, sila rin yung merong mga floating assets para ikutin at tingnan saan ba talaga nanggaling yung mga fish kill. To take note, no, itong mga isda na ito ay tilapiyang gloria kung tawagin nila, or arroyo, kung saan hindi talaga siya yung commercial fish na usually na binibenta sa mga palengke. So, isang palaisipan din sa atin kung saan ba talaga nanggaling itong mga isda na ito, at nagkaroon naman tayo ng team na talagang kinumission natin para hanapin, no, kung saang area ba, kung galing ba itong mga fish pen, at wala naman tayong nakita na mga fish pen na nagpakawala ng mga isdang ito. It just so happen na talagang siguro naturally, dahil nga sa pabago-bago ng weather din natin, yung oxygen level sa ilalim ng dagat, ay maraming isdang namatay. At susunod, Responde! Nagatid ng ayuda sa mga residenteng apektado ng malawakang fish kill sa Cavite City. Sa mata ng balita, una sa kaalaman, mga boses na mapagkakatiwalaan ng mamamayan. Higit sa 100 milyong pisong halaga ng shabu ang nasapat sa isinagawang bypass operation sa lungsod ng Baguio. Natakot naman at nalungkot ang mga negosyanteng Chinese-Filipino sa sinapit po ng businessman at ang driver nito na dinukot at pinaslang. Ali Soto, Alex Santos, Mata ng Agila Primetime. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng gabi, dito lang sa Net25. Let's get together sa Net25. Sa Net25. Marami sa residente ng Barangay 62-A ay mga mangingisda, kaya ang ilang araw na fish kill sa kanilang lugar, malaking dagok para sa kanilang kabuhayan at hanap buhay. Kaya ang programa, agad silang nirespondihan. Alam ng programa ang hirap na pinagdaraanan ng mga residenteng naninirahan sa Canyacao Bay. Kaya naman, agad tayong nangalap ng tulong sa ilan nating certified e-responders na agad ding tumugon sa atin. At ang ating food packs, naglalaman ng bigas, noodles, canned goods, pang spaghetti at mga biskwit. Katuwang ang inyong pong lingkod, maayos na sinalansan at binalot ang ayuda na ating ihahatid. Madaling pa lamang ay naghahanda ng team sa paglalagay ng ating mga food packs. Tumulak na rin ang Responde team para magbigay ng tulong sa ating mga kababayang Caviteño. Pagdating sa lugar ay agad na umalalay sa atin ang ilang residente para dalhin ang ating mga ipamimigay. Maayos din na pumila ang mga evacuees na nasa listahan ng barangay. Bago pa man magsimula ang ating pamimigay, ay dumating si Mayor Chua upang personal na makilala ang grupo. Kami po yung taga-responde ng Net25. So last time po, binisita na po namin kayo para malaman po yung inyong kalagayan. And ngayon po, meron po kaming bit-bit na konting tulong po sa mga pamilya po nila. At dahil handa ng lahat, isa-isa na ang pumasok ang tatanggap ng ating mga food packs.
mabilis na naubos na nasa 100 food bags na ating inihanda. Ay, maraming salamat sa bigay na itong Net 24-25 dahil nabiyaan na naman kami po ulit. Salamat. Maraming po salamat. Maraming salamat po sa Net 25 Responde po sa tulong po ninyo. Malaking bagay po yun. Salamat talaga sa mga blessing. Salamat po, salamat po. At ito yung malaking bagay na para sa amin. No? Salamat ng marami. Malaking tulong po sa amin to. Masaya po kami dahil sa biyayang natanggap namin. Papasalamat po kami dito sa Responde. Maraming salamat sa lahat-lahat. Sana marami pang blessing na dumating sa amin at marami din blessing na dumating sa Responde. Maraming salamat po sa lahat-lahat. Maraming po salamat. Papasalamat ako sa Net 25 dahil yung hiniling po namin mga tumulong na maglinis ng isda sa ilalim ng silong, nabigyan nila ng tugon. Nagpapasalamat ako at totoo silang bumalik. Maraming salamat po sa Net 25. Lahat sila lubos ang pasasalamat sa ating programa para sa naibahagi nating Responde. Actually, napakalaking tulong po para sa amin at sa aming mga affected families yung binigay pong na tulong katulad ng tulong na binigay ng Net 25 Responde. Dahil alam naman po natin, no, sa hirap ng panahon ngayon ay hindi po talaga kakayanin ng lokal na pamahalaan lamang ang lahat ng pasanin, no, para mabigyan ng ayuda at tulong itong ating mga residente. So it's very important and sa amin po talaga nagpapasalamat kami, especially sa Responde na talagang nagbigay at nagpaabot ng tulong sa ating mga pamilyang naapektuhan. At ganoon din sa iba pang mga ahensya nagparating na ng tulong at magpapadala pa rin ng mga ayuda dito sa aming mga kababayan. Maliban sa ating naibahaging tulong, target din ng Responde team na alamin ang naging resulta ng investigasyon at pagsusuri na isinagawa ng BFAR o Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ayon kay BFAR Region 4 Senior Agriculturist Marinel Punsalan, nasa isinagawa nilang pag-aaral na tukoy na ang posibleng dahilan ng pagkamatay ng mga isda. Noon pong November 13, Monday. So, nandun po ako sa office namin sa Naig. So, may tumawag po around 11 a.m. Tumawag yung City Agricultural Officer na si Mr. Frederick Sierra. At marami daw patay na nakita sa Cavite City. So, agad-agad po ay tumawag po ako sa regional office na nireport ko nga po na marami ng isdang patay na nakita sa Cavite City. So yun pong aming regional director, agad naman pong nagpadala ng team. So pagdating po doon sa site, nandun na po yung City Agriculturist, Pharmacy, Bantay Dagat ng Cavite City, at saka po yung Coast Guard. So sumakay po kami doon sa Coast Guard. So nagkandak po ng sampling. 3 sites po sa Cavite City. Yun pong sampling is yun pong water quality monitoring at saka po yung sa plankton analysis. Maraming factors na i-consider kung bakit kaya namatay. Pero sabi nila, napadpad lang daw yun doon sa Cavite City. Kasi imposible po na magkaroon ng tilapia doon. Ang tinatawag po nila yung tilapiang arroyo, Gloria. Kasi sa Cavite City po, ang pangunahing ikinabubuhay nila ay yung mussel culture, tahong. So wala pong masyadong tilapia. Ang meron po ay sa Bacoor. Ang BFAR naman po, talaga pong may quarterly monitoring ng water sampling dito po within Bacoor Bay and Caniaco Bay. Ang mga tinest po kasi is ammonia, dissolved oxygen, pH, alkaline, tsaka yung temperature. So ang pinakang delikado po, itong dissolved oxygen. Ang dissolved oxygen po is ang standard level is nasa 5 milligrams per liter. So, yung lumabas po is 0.5. So, sobrang baba ng dissolved oxygen. So, pag ganyan po, kahit sa fish pan, pag sobrang baba ng oxygen, kahit sa tao, hindi na talaga makakahinga yung isda, mamamatay. So, yung ammonia po is sobrang taas din. So, ito pong ammonia, dahil din po siguro dun sa namatay ng mga isda, nagkakaroon ng decomposition. Pag sa fish pan po, at saka, o kaya sa mga fish cage, like sa Batangas, pagka po yung overfeeding, tumataas talaga po yung ammonia, bumababa ang oxygen, namamatay din po ang isda. Sa kabila nito, lumabas din sa pagsisiyasat ng otoridad ang posibleng pang-aabuso sa kalikasan ng ilang mga isda. Pagdating po sa Municipal Fisheries Production Data, ilan lang po per fishing boat. For example, meron pong ilang bangka, may data po kami. Ang huli lang ng mga isda, 3 to 4 kilos per day. Kasama na po yung tilapia. So,
paano nangyari ng 7 tons? Tapos kanina lang may na-interview ako dito sa baka daw po pwede rin na dynamite. Sabi ko, posible ba yung ganong kadami is pinaputukan? Posible din daw. Ngunit walang matukoy na eksaktong pinagmulan ng mga patay na isda base sa kanilang pagsisiyasat. Kasi po pag may hanging amihan, yung agos mula dun po sa Parañaque, Bacoor, pag ganun puntang Cavite City. After po ng Cavite City, dapat po magkakaroon ng sampling sa Bacoor. Ngayon, pagdating namin dun sa Bacoor is gabi na, hindi na rin kami nakapag-sampling. Pero natawagan ko yung city agriculturist na si Mr. Alan Chua. Sabi ko, pakikuha na lang ng tubig. So, nagdiretso na po kami sa bahay nila. So, nagkaroon na rin ng interview. Kasi, ang sabi naman nila, Saturday daw, meron pang parang naghihingalo na isda. So, may 2 bangka daw na yung bantay dagat, mismong nandun din yung bantay dagat, na nakuha pa nila. So, nakakain pa nila. So, nung kinabukasan daw po, ang dami na nilang nakikitang patay. So, wala na silang magawa. So, hindi rin niya masigurado kasi sinasabi naman niya na marami talagang tilapia din sa kanila. So, hindi niya masigurado kung ito ay galing lahat sa amin kasi sobrang dami. Baka po, kasi syempre gabi hindi naman niya nasusubaybay kung galing Parañaque yung yun po yung sinasabi nung Tapos, after mga 2 weeks ago daw, nagkaroon ng masamang tubig alig. So, pagka po gano'n, namamatay naman yung tao. Yun naman po ay yearly. Ngayon lang po nangyari daw talaga na sumobra naman yung dami ng namatay. Naglalatag na ang BFAR ng mga proyekto at programa para maiwasang mangyari pa ang fish kill. Ngunit ayon sa kanila, limitado ang kanilang maaring maging aksyon para magpatupad ng malawakang proyekto, lalo na't ang pangangalaga sa mga municipal waters ay nasa ilalim ng pamahalang lokal. May programa din na coastal cleanup. Tapos meron din po kaming sa mangrove. Actually nga po yung sa Bacoor, ang dami na namin naitanim na mangrove. Buti na lang. Kasi nakakatulong talaga ang mangrove sa kasi dati po yung basurahan. Ang unang-una po yung mga solid waste. May nanggagaling sa upland areas na baba sa Manila Bay. Ang problema po dito ay yung siltation at sedimentation. Sobra na po ang burak sa ilalim. Dapat yun po is hinuhukay. Dinedredge. Kaya isa pa po yun, pag nabulabog yun sa ilalim, pag hinukay na, nabulabog sa ilalim, nalabo, namamatay po yung isda. Bilang tugon sa pangyaring ito, ang lungsod ng Cavite humahanap din ng alternatibong pangkabuhayan para sa mga residenteng malapit sa baybayin. Tinitingnan din nila ang ilang panghakbang para maproteksyonan ang mga ito kung sakaling mangyari muli ang pagdagsa ng patay na isda sa kanilang lugar. Well, papatuloy naman yung ating mga programa na nagbibigay ng livelihood program sa ating mga kababayan sa lungsod ng Cavite. Especially doon sa area na yun na katabi lang doon, tinatayo natin yung ating TESDA Center. Nang sa ganun ay magkaroon din ng alternative na pagkakakitaan ng mga pamilya sa Barangay 62A na hindi lang sa dagat umaasa. So yun yung ating long-term plan na hopefully pagka natapos yung ating TESDA Training Center ay makapagbigay tayo ng additional knowledge sa ating mga residente dito at makapagbigay tayo ng mga certification na makakatulong sa kanila sa paghahanap ng kanilang trabaho. Kasi naging challenge para sa amin ay kunin yung mga dead fishes sa ilalim ng mga bahay kasi pumasok na doon yung mga dead fishes at yun yung naging dahilan kaya medyo naging matagal yung pagkuha natin at paglinis sa area. So with the net, safety net that we installed doon sa area, hopefully yung mga trash at yung mga dead fishes na kung meron man napupunta ay hindi na pumasok sa ilalim ng kanilang mga bahay. But let's all remember na itong mga dumi, mga basura na to, mga dead fishes na to ay hindi galing sa Cavite City. Ito ay galing sa mga baybaying dagat na katabi natin na inagos lang dahil during that time yung hangin natin sa amihan papunta po dito sa amin. So ibig sabihin yung mga basura o dumi na galing sa ibang lugar ay dito po napadpad sa ating lugar. Higit sa lahat, mas pinalakas nila ang kampanya para patuloy na alagaan ang kalikasan at huwag gumawa na maaring magdulot ng peligro at kapahamakan sa nakararami. Merong ganyang incident ng fish kill, agad-agad po niyong ipaalam sa BFAR or sa LGU para mabigyang action agad katulad ng 2 days na. Tapos yun pong napapansin ko, yung mga nakatira sa yung mga illegal settlers, sana po wag naman silang magtapon ng mga basura doon kasi isa din po yan sa cause ng pollution.
At saka po, unang-una po din yung illegal fishing. Kasi po, ang illegal fishing, yung dynamite fishing, pag po yan naghagi sila, talagang namamatay din yung mga isda. May mga meeting or mga pagpupulong na para sa ikauunlad naman ng ating bayan, umattend naman po yung mga fisher folks para po makipagbalikatan sila sa gobyerno din, hindi yung parang binabaliwala lang nila. Ang buong pamalang lungsod ng Cavite ay patuloy na magkatrabaho para protektahan ang bawat isa sa inyo. Bawat insidente o pangyayari sa ating lipunan, nag-iwan ito ng aral sa ating mga Pilipino. Isolated case man may tuturing ang naganap na fish kill sa Cavite City. Nagdulot naman ito ng peligro para sa ating mga kababayan. Mabuti na lamang agad itong naagapan dahil sa mabilis na pagresponde ng ilang individual, katuwang ang lokal na pamahalaan. Ang programa hangad na hindi na maulit pa ang ganitong uri ng perwisyo sa kalikasan at buhay ng tao. Ang bawat pagkain siguradong may kwento, lalo na ang mga ipinamana pa at inabot na ng dekada-dekada. Namnamin ang lasa ng mga pagkaing may nakabubusog na kwento. Isa-serve na ang Savoring Stories sa LTE. Love, Tony Pet and Everything. Monday to Friday, 7 a.m. sa Net25. On your way to success? Start with the best. New Era University, where we guide every individual to their natural state of excellence. Enroll now, because New Era University awaits the future we can build together. When a story starts with faith, it can only grow further and stronger. As time passes by, we learn about your story. In an institution of exceptional healthcare, with genuine Christian compassion, we care about you. With a safe, secured, and sanitized environment, accompanied by a team of trusted healthcare professionals, we're built this way to serve you better. By providing affordable health services to general population, we want what's best for you. Because at New Era General Hospital, everyone matters. Matatandaan na inilapit ni Jumar sa Responde ang kanyang problema laban sa kumpanyang Yung Marine Products Incorporated dahil hindi siya binayaran nito sa pinagbentahan ng kanyang mga isda. Ilang beses man siyang nagpabalik-balik dito sa Maynila mula sa Palawan sa pagbabakasakaling makasingil. Parati naman siyang nabibigo. Pinuntahan rin namin ang nasabing kumpanya sa kanilang opisina, ngunit maging kami ay hindi nila hinarap. Kaya't inilapit na namin ang kaso ni Jumar sa isang abogado na tumulong sa kanya upang makapagsampa ng kaso laban sa Yung Marine Products Incorporated. At matapos ang ilang buwan, ibinalita sa atin ni Jumar ang isang magandang balita. Nanalo siya sa kaso laban sa Yung Marine Products Incorporated. At sa ating pagpunta sa lalawigan ng Palawan, hindi namin pinalampas ang pagkakataon na kumustahin si Jumar matapos ang kanyang laban. Agad natin siyang binisita sa kanilang bayan sa Taytay, 4 na oras na biyahe mula sa syudad ng Puerto Princesa. Agad naman tayong sinalubong ni Jumar na bumiyahe pa ng 2 oras mula sa kanilang isla papunta sa sentro ng bayan ng Taytay. Pagbabalik tanaw ni Jumar, nawala na umano siya ng pag-asa na makakasingil pa sa Yung Marine Products Incorporated. So,
umpisa talaga sir, nung talagang panahon na niloko ako, medyo talaga nahirapan po kami. Parang nawala na po talaga ako ng pag-asa kasi lahat po ay nagawa ko na. Lumapit na rin po ako sa iba-ibang mga istasyon ng TV. Ngunit sa kasawayang palad, hindi po talaga inaksyonan yun. Ngunit matapos natin siyang tulungan na mailapit sa isang abogadong kanyang problema, unti-unti umanong sumibol ang pag-asa sa kanyang puso. Nandoon po, nakikita ko na po yung pag-asa dahil sa ginawa po ng ULA. Nagpapasalamat din po ako sa ULA team sa UP na kung saan sila po talaga sumuporta sa akin, ang kanilang mga abogado, sir, sa tulong po ninyo. Maraming salamat doon sa kanila, sa aming mga abogado na kung saan ay talagang kusang loob na tumulong para po sa akin. Nabuhayan po ako ng loob sapagkat sila man din po ay naging agresibo upang ako po itulungan. Bagamat hindi siya nakakuha ng karagdagang danyos, masaya pa rin siya na nanalo ang kanyang kaso laban sa isang malaking kumpanya. Sobrang tuwa po, at least po ay doon nag-umpisa na po yung pag-asa. Pag-asa po talaga na makamit ang hustisya. Na kung saan kalaunan ay nakasingil naman po talaga. Kaso nga lang, nagdesisyon ang ating korte na ang lahat ng danyos ay hindi babayaran. Kahit nga ang abogado, sir, kahit piso, walang ibinayad. Isa malaking tinik umano ang nabunot sa kanyang dibdib matapos manalo sa korte. Yung iba kong stress, kumbaga, nandoon kasi yun talagang sumasama yon nung hindi pa nagkaroon ng kalutasan yung problema nung una. So, nung naipanalo, sir, medyo nawala po yun, sir. Pati yung mga magulang ko, kapatid, nawala yung agam-agam na kung anong mangyari sa akin, sir. Kasi malaking kumpanya nga po yung nakalaban natin. Kaya't sa pagdiriwang ng ating ikalawang anibersaryo, isang masayang pagbati ang ibinahagi sa atin ni Jumar. Sa buong team po ng Responde, maraming salamat po sa inyo, sir. Pinagmamalaki po namin kayo dito po sa aming lugar. Kung saan man po ako naroroon, saan man po ako ipadpad ng panahon, pinapasalamatan ko po kayo. At proud po ako nakilala ang Responde po. Maraming salamat. Happy anniversary po. Kung kayo po'y may nais na isumbong sa inyong lugar, problema sa lipunan na gusto po ninyong paaksyonan, mag-text lamang sa 0915-415-1035 o mag-email sa responde@net25.com. Pwede rin kayo magpadala na mensahe sa ating pong Facebook page at Net25TV. Sa ating lipunan, hindi na mawawala ang mga samot-saring problema. Kaya tuloy lamang po ang pag-aksyon. Paghahanap ng solusyon, lalo na ngayon na may masasandalan ka ng Certified E-Responder. Hanggang sa susunod na Sabado, ako po si Alex Santos at ito pong Responde, Mata ng Mamamayan. Ito ang aming layunin para sa bayan kong mahal. Disiplina ang susi sa napipintong kaayusan. Walang imposible basta tamang diskarte. Itama natin kasama ang Responde. Itama natin kasama ang Responde. Laging handa, mapagmasid, impormasyong tama ang ihahatid. Tulong at serbisyo ay itatawid. Responde namin sa inyo walang patid. Tutuparin namin ang tungkulin para sa mamamayan.